Ito po yung post ni Mix Nograles. Basahin ko na lang po kung hindi nyo po makita. Okay? Ito po. May post po si Pulong Duterte at ang sabi niya, pahibalo sa tanang Dabawenyo. Among gikasubong ipahibalo kaninayo mga temporaryong hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Ito po, ito yung post ni Pulong Duterte coming from the office of uh, Congressman Pulong Duterte. Okay? Ipapakita ko na lang kasi meron po tayong translated niyan. Translate po sa atin. Maraming salamat, SMNI. Ito po ang sabi. Sa mga Tagalog dyan na hindi naiintindihan, ito yung binanata ni Migs Nograles na post sa office ni Pulong Duterte. Paunawa sa lahat ng Dabawenyos. Ikanalulungkot namin ipaalam sa inyo na ang aming tulong medikal para sa mga pribadong ospital ay pansamantalang nahinto dahil hindi na kami binigyan ng pondo ng ating DSWD. Okay? Hindi nagbigay ang DSWD kay Pulong Duterte. Inipit ang budget. Humihingi kami ng pasensya para sa abala at kalungkutan na idinulot ng nangyaring ito. Ipaaalam lang namin ulit kapag may karagdagang pondo. Maraming salamat, DSWD. Yan po yung post. At ito naman, yun yung yan po yung post ni Mayor sa office ni Mayor ni Congressman Duterte, Pulong Duterte. Ito naman yung sagot ni Migs Nograles. Pahibalo sa tanang Dabawenyo. Huwag magpadala sa mga post, clickbait as misinformation. Ambot ganito ipinapakalat ngayon ay kaninong office sa mga sabi ng fake news na walang pondo ang DSWD. Halos every week nasa DSWD po ako dahil maraming nangangailangan ng tulong at lumalapit sa office namin. So ang ibig sabihin ni Migs, peke yung nilabas ni Pulong Duterte na wala silang natatanggap sa DSWD. Dahil sabi niya, lagi ang dami nilang natutulungan at lagi siyang nasa opisina ng DSWD. Okay, eto. Kung totoo na walang pondo ang DSWD, bakit patuloy ang release namin ng medical assistance sa office? Bakit patuloy ang aming barangay caravans including satellite office? Bakit patuloy ang programs namin with DSWD para matulungan hanggat sa makakaya namin ang mga tao? So sa madaling salita, sinasabi niya na si Pulong Duterte ay sinungaling. Sinungaling kasi hindi totoong walang pondo ang DSWD at hindi nagbibigay ng pondo. Kay Pulong sabi niya pasensya na wala na silang maitulong. Ito po ang masasabi ko dyan. Kayo baka lintik kayo. Nahuli kayo. Ito Nahuli kayo sa ang isda sa sarili ninyong bibig. Ang DSWD ay di umano ay namimili ng tutulungan. Si Pulong, wala nang mai-release kasi wala kayong natulong. Si Migs meron. Ganito na ba talaga ang nangyayari sa gobyerno natin? Di ba? Kung Duterte, wala kang aasahan. Kaya po talaga napaka-problemado kaya hawak po ang Congress eh. Hawak ang Kamara. Iipitin ng budget. Tandaan nyo po yan po ang sinasabi nila Attorney Roque. Yan po ang sinasabi nila Pulong. Pag hindi ka himod puwet, pagka hindi ka sipsip, wala kang pondo. Sa kanila mismo nang galing, may pondo, may papakita po ako sa inyo Ito po, basahin nyo na lang. Screenshot nyo na lang. Ito po ay release mismo ng DSWD. Anong sinabi ng DSWD? Screenshot nyo na lang, babasahin ko sa inyo.
The Department of Social Welfare and Development Field Office continues to serve the constituents of the Davao Region, particularly those in need of medical, burial assistance, and other support services. Ah. Sa madaling salita, hindi nila pinasisinungalingan nila yung sinabi ni Pulong. Kita mo, sumagot ang DSWD. Oh. Nilista po yung mga natulungan nila sa Davao. Black Mamba, shout out. Ang naitulong na ng DSWD sa Davao ay 1,571,450,698. Ayan po, ayan yung figures. Okay? So sa madaling salita, nagkukuntsabahan. Nagbigay ng post si Pulong, tapos ang DSWD sinasabi meron naman silang nirelease na pondo, at sinasabi din ni Mix meron siyang pondo. Bakit sa inyo lang? Sabi dito, huwag po kayong magpadala rito. Open po ang office ng PBA sa Davao. At mas lalo na kung open kami makipag-part sa barangay, ilapit service namin para ipakita na hindi totoo ang ganito pagkamarites. Eto po yan. Lantaran po, kaya po sasabihin ko sa inyo, tulungan po natin na makapasok ang Duterte, yung tatlong Duterte, ngayong 2025 election. Kasi napakahirap pong manalo sa 2025. Napakahirap manalo sa election, sa midterm election. Dahil ang kalaban mo rito, gobyerno. Nasa kanila ang pera, nasa kanila ang pondo, nasa kanila lahat, makinarya nasa kanila. Pag inipit, gaya ng ginagawa dito kay Pulong Duterte, inipit nila, ang lalabas na masama, si Pulong. Bakit walang nagagawa si Pulong? Tapos si Migs Nograles may nagagawa. Bakit may naitutulong ang DSWD? Kasi po ganyan po. Ipitan. Alam mo, style na po ng gobyerno yan. Hindi lang po ipitan ng budget. Kalkalan pa po ng kaso. Pag ikaw, Maka Duterte, ikaw, dikit sa Duterte, ikaw madalas pumunta ng Davao, kakalkalan ka ng kaso. Kung ikaw ay politiko, aalisan ka ng budget, titipiring ka, wala kang makukuha. Kung ikaw naman ay broadcaster, personal life mo, bubuklatin, hahalungkatin, etc. etc. Ganyan po ang style. Ngayon, tayo po ay dumadaan sa ala Hitler. Nagbalik na si Hitler. Hitler, akala ko patay ka na. Parang nanumbalik si Hitler. Ganyan po ang banatan ngayon. Kaya posibleng totoo itong sinasabi ni Migs Nograles. Ang problema dito, namimili kayo ng ririlisan ng pondo. Bakit meron ng mga katulad ni Migs na party list lang at hindi marilisan ng pondo yung talagang congressman na siya talaga ang may hawak ng syudad, na siya ay direkta doon. Bakit hindi magkaroon ng mayor? Sila yung nandoon eh. Sila po yung direkta. Hindi yung party list. Party list po itong PBA ha. Ito congressman. O saan napupunta? Oy Hitler, namatay ka na, manatili ka ng patay. Huwag nyo nang buhayin si Hitler. Nako. Parang nagiging diktador, ganito na. Kaya uulitin ko, hawak na po nila ang kamera. Tayo po ay magtulong-tulong na po sa Senado. Wala na tayo magagawa. Sa kamera, hahawakan at hahawakan yan ni Romualdez. At ang hirap po kontrolin ng local election. Kasi yung local election, yung mag-e-elect sa mga congressman ay kanilang distrito lang. Pag hawak mo sa liig ang distrito, wala ka nang magagawa dyan. Sila ang uupo dyan. Pare-parehong mukha ang uupo dyan. Sila ulit dyan. Sila ulit ang congressman. Sa kanila ulit ang pondo. Sila ulit ang hari dyan. Anong magagawa natin sa Senado? Doon tayo may pag-asa. Kaya po, bagamat
medyo binakbakan ni Mayor Baste sila Bongo, patuloy po nating suportahan. Huwag po nating hatiin ang tunay na mga DDS. Sila po ay talagang supporters na ng Duterte. Bago pa tayo maging vlogger, yung mga kakilala nyong politiko, bago pa naging politiko, yung mga kakilala nyong vloggers, bago pa naging vloggers, yung mga kakilala nyong broadcaster, bago pa naging broadcaster, yang karamihan dyan, katulad nila Bongo, nila Bato, supporter na po yan ni Duterte. Supporter na po ni PRRD. Kaya po wag nating pagbaklas-baklasin diyang mga yan. Wag na po nating siraan. Yes, naniniwala ako na dapat manindigan itong mga ito para sa mga Duterte, pero wag na po nating baklasin. Suportahan pa rin natin, iboto pa rin natin hanggat sa huli, hanggat sila ay nananatili at sila ay hindi pumupunta sa unity team. Yan po ay mga kaibigan ni PRRD. Ngayon, kung babaklasin pa natin itong mga senador na ito, at wala tayong patutunguhan dahil hindi na natin hawak ang kamera, babaklasin pa natin ang Senado, ay wala pong mangyayari sa atin. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yes, tama, binakbakan natin si Bato at si Bongo. Pero ipagpatuloy natin ang suporta sa kanila dahil kailangan natin ang mga tunay na mga kaibigan ni Duterte, ni PRRD. Kaya nga sabi ko, dapat lang din ituloy yung declaration ni BP Sara na magkaroon ng 3 Duterte na tatakbo sa Senado. Meron na isa coach, naglipat, bakod yung isang senador. Yes, si Tolentino, iwan na natin yan. Yung ganyan, pag lumipat na sa unity team, yes, iwan na natin. Pero hanggat nananatili si Bato, hanggat nananatili si Bongo, kay Duterte, suportahan po natin. Huwag natin, baka mamaya magpabudol na naman kayo ha. Okay, uulitin ko po. Huwag na tayong magpabudol. Hindi ko po sinisisi yung mga nabudol. Pero wag na tayong papabudol ulit. Naaalala nyo, may naghingkayat sa inyo na iboto si Marcos. Sinuportahan si BP Sara at binoto si Marcos. Anong sabi namin? Wag nyong iboboto yan si Marcos. 'Di ba? Ngayon na-realize nyo, tama kami. Hindi po sa nagmamalaki kami, pero wag na tayong papabudol ulit. Mag-iingat po tayo. Yung binabaklas ang DDS, yung aalisin ang Duterte, aalisin ang Bongo, aalisin ang Bato. Kung sino man ang susuporta sa Duterte, doon po tayo. Yes, walang masama. Bakbakan nyo sila kung may maling ginawa. Pero wag natin aalisin ang suporta. Kasi tatandaan natin, kailangan natin ang numero sa Senado. Yang Tolentino, hayaan nyo na yan. Kailangan natin ng numero. Hawak na po sa liig ni Tambay ang Kongreso. Mahahawakan pa ang Senado. Pag yan, nagpabudol pa kayo at hindi nyo sinuportahan ang mga kaalyado ng Duterte, talagang ubos ang dugo natin. Ay ubos tayo, para tayong kinain ng vampira. Parang sinipsip yung ating pondo ng kaban ng bayan. Parang sinipsip na dugo ng vampira yan. Pag iniwan yan sa 2028 kung aabot pa, para tayong tuyot na tuyot, wala ng dugo. Kaya sa mga tunay na mga DDS, higit sa lahat doon sa mga DDS na hindi nagpabudol dahil nag-isip ng tama, sana maasahan namin kayo na ngayon ay patuloy kayong mag-isip ng tama at manatiling DDS. Doon naman sa mga nabudol, ako'y kayo'y bagamat tanggap namin kayo. Maraming salamat sa inyong pag-amin na kayo'y nabudol. Pero mag-iingat-ingat na po tayo kasi baka pagwatak-watakin na naman tayo gaya ng ginawa nila noong 2022 election na pinagwatak-watak ang DDS. May napunta sa unity team na DDS at may natira na DDS na talagang ayaw kahit anong gawin, ayaw kay Marcos. Paalala lang po, huwag po nating karirin ang pagpapabudol. Paalala lang po. Tayo po ay magkampi-kampihan. Tingnan natin ang bida rito. Ang tunay na haligi natin, Duterte. Kasi kung palalayasin nyo lang ang Marcos at hindi naman Duterte ang uupo, wag na rin.
Really, 'wag na rin. Alam mo kung bakit? Nadala na ako nung EDSA revolution nung 1986. Tinanggal ang Marcos Sr. Anong pinalit? Cory. Lalo tayong lumagpak. Bakit? Dahil galit na galit tayo sa mga Marcos. Pero ang pinalit natin, mas masahol pa, hindi lang natin alam. Kasi walang alam. Pag kayo ay naglagay ng walang alam at hindi totoong leader, lalamunin niya ng mga sekretary. Mag-iingat po tayo sa lider-lideran. Kasi ang lider-lideran, hindi po yan makakapanguna ng bansa. At pag hindi yan nakapanguna ng bansa, kahit sabihin nyo sa akin yan pa ang pinakamabait na tao sa buong mundo, lalamunin niya ng mga nakapaligid, lalamunin ng mga sekretarian, lalamunin ng mga senador, lalamunin niya ng mga congressman, lalamunin niyan pati ng asawa niya. Patay tayo dyan. Kaya mag-iingat tayo. Para sa akin, ang maisug, ang tunay na maisug, ang tunay na bida ng maisug ay ang Duterte, Duterte at Duterte lang. Kung hindi walang Duterte, wag na rin. Kasi kung ipapalit dyan, kampon din nila. Papalitan nyo nga, kampon din nila. O mahinang tao, mahinang leader, wala din. Lalo tayong lulubog. Naaalala nyo? Ha? Yung scheduled brownout nung naupo na at pinalitan si Marcos Sr. Nuknukan na, scheduled brownout, scheduled walang tubig. Lubog tayo, kudita, kalibat kanan, kudita. Wala din nangyari sa atin. 'Di ba? Kaya ako medyo ingat ako. Kung magkakaroon lang din ng pagbabago ng gobyerno, pero hindi lang din Duterte at sila din, wag na. Hello, kayo-kayo rin yan. Naiintindihan nyo? Kayo-kayo rin yan. Niloloko nyo lang ang gobyerno. Niloloko nyo lang ang taong bayan. Let's remember, anong nangyari no 1987 EDSA Revolution? Pinalitan nyo yung gago ng mas gago. Wala din. Di ba? So kung magpapalit lang din kayo, ayaw ko na kung hindi lang din Duterte. Kasi wala naman talaga eh. Sino ang seryoso na nanindigan laban sa droga? Nung lahat popular ang droga, Duterte. Nung popular ang mga komunista, mga namumundok, mga rebelde, sinong nanindigan? Duterte. Si PRRD. 2022 election pa lang nanindigan yan. Anong sabi niya? Kayo, tumitira kayo dyan sa inyong private jet. Tumitira kayo sa yate, mga bangag kayo. Hindi popular yung sinabi ni PRRD noon. Pero nanindigan siya dati. Ngayon maraming naninindigan, maraming salamat po, okay yan, walang problema dyan. Pero mag-iingat lang tayo. Kasi kung sila-sila din yan, mahirap po yan. Kaya nga, maraming salamat doon sa tunay na nakikipaglaban. Yes, abot namin kayo. Maraming salamat. Tuloy-tuloy po tayo. Tulong-tulong tayo. Pero, uulitin ko, at the end of the day, kung hindi Duterte ang bida dyan, thank you na lang. Maraming salamat po. Hindi ko po inaano yung mga nabudol kasi kaibigan na natin yan. Sila Attorney Trixie, sila Ka Eric, sila Dr. Badoy, mga kaibigan na natin yan. Sila Attorney Roque. Hindi ko po sinasabing ano sila. Okay? At ang tono niyan, dati pa naman Duterte. Okay? Hindi ko po sinasabi, ako'y malaking pasalamat ko sa mga taong ito. Dahil bagamat sila ay nabudol, maraming salamat ay sila ay nagising. Maraming salamat po sa mga katulad nila Ka Eric, nila Dr. Badoy. Maraming salamat. Nagising po sila. Maraming salamat po sa inyo. At yan ay mga tunay na Duterte. Dati pa naman yan ay Duterte. Sinuportahan lang nila si VP Sara. Kaya medyo nahati nga noon. No? But again, lagi natin titingnan
Duterte pa rin ba yan? Hindi po tayo sa nagiging panatiko. Unless meron kayong ipakita sa amin na mas magaling na leader, na mas kayang labanan ng droga, na mas kayang labanan ng komunista, na mas kailangan labanan ng mga rebelde, at mas magaling sa mga Duterte, yes, sige, kahit walang Duterte. Pero kung magpapalit kayo at sasabihin nyo, kahit walang Duterte, okay na yan, pwede na yan, ay ayoko ng pwede na yan. Hmm. Mm. So suportahan natin ang buong Duterte at itong pag-iipit nila, naku matindi. Talagang walang pondo. Kaya yung mga nagsasabi, mga nagagalit sa mga sa mga banatero, sa mga taga-SMNI na nagbakasyon sa Hong Kong, kumakalat na naman na bayaran kayo, bahala po kayo sa isip nyo kung anong iisipin ninyo. Pero wala po talagang bayad yun at alam yan ng mga kasamahan ko. Siyempre papakalat sila ng gano'n kaya nga sabi ko 'pag inggit pikit na lang. Hmm. Wala pong binayad sa amin. Alam natin walang pera ang mga Duterte. Una, hindi kurakot ang mga Duterte. Hmm. Pangalawa, hindi naman Duterte ang nagpadala sa'min sa Hong Kong, ah. Alam 'yan. Alam 'yan ng mga taga-DDS, alam 'yan nila Attorney Trixie, alam 'yan nila Ka Eric. Walang bayaran sa Duterte. Sabi ni Efren, "Kung ako ang presidente, papatayin ko ang lahat ng mga drug lords, pusher at mga addict na bumabalik at ang tatlong CPP, NP, NDF." Sabi yan ni Efren. Alam mo may nakausap ako, di ko na lang sasabihin. May nagtanong sa amin before nung nasa Davao kami, kausap namin si PRRD. May isang malaking tao dun, sabi niya, "Wala akong planong tumakbo. But if ever, balang araw ako ay maging presidente," sabi niya, "uubusin ko talaga yung mga adik na yan. Ubos talaga yan." Alam mo, yun yung mga taong hindi puro salita. Kasi alam natin, una, hindi sila talaga nagbibisyo. Hindi umiinom, hindi nagyoyosi, hindi nagda-drugs. Kaya meron silang credibility na magsabi kasi ang daling magsabi, "Uubusin ko ang adik." 'Pag nakikita mo adik naman siya, may credibility ba o wala? Wala, 'di ba? Oh, eto wala talaga, malinis na tao. Kaya lang ayaw tumakbo, eh, sabi ko nga tumakbo kasi ako panata ko na po 'yan. Lahat po ng tatakbo na seryoso na gibain ang droga sa Pilipinas, pabor ako diyan. Pabor ako diyan. Kahit sino ka, kahit nga dilaw ka, kahit Uniteam ka pa, suportahan kita. Basta talagang ikaw ay hindi addict at galit ka sa droga at meron ka ng record na talagang nakikipaglaban ka sa droga, suportahan ko 'yan. Kahit ano pa partido mo.